Huwebes ng Eucharistia noon, kaya nagpasya akong pumunta. Naisip ko, bakit hindi? Pagdating sa santuaryo, natagpuan ng ginang ang isang kapaligiran ng isang kapayapaan na hindi mailalarawan. Ito ay isang maliit na kanlungan, ngunit puno ito ng mga taong umaawit ng may debosyon, nananalangin ng bukas ang puso at umaasa, nang may pag-asa sa presensya ng Panginoon. Binalot ng musika ang hangin tulad ng isang mainit na yakap, habang sinasaliwan ng mga gitara ang mga tinig na umaakyat, nang may pananampalataya patungo sa langit. Ito ay isang bagay na kahanga-hanga. Naaalala niya ng may emosyon. Nakaramdam ako ng malaking pagkabigla, isang malalim na kagalakan na dumaloy sa buo kong pagkatao. Ang Santisimo ay naroroon, nakalantad, at ang kanyang presensya ay napakalakas na pinuno nito ang bawat sulok ng aking kaluluwa. Ang oras na yon ng adorasyon ay lumipas ng napakabilis, na parang huminto ang oras mismo, dahil kapag kasama mo si Jesus, hindi ito sapat. Namangha ako lubos na naantig sa kanyang pag-ibig. Para bang tinawag niya ako upang sumunod sa kanya, upang lubos na magtiwala sa kanya, at upang ibigay sa kanya ang lahat ng ako. At ganoon nga. Mula nung unang pagkikita na iyon, hindi na siya tumigil sa pagdalo tuwing Huwebes. Para sa kanya, ang adorasyon sa Eucharistia ay naging isang sagradong pakikipagtipan kay Kristo. Isang sandali ng malalim na koneksyon na nagpapahintulot sa kanya na panibaguhin ang kanyang lakas, makahanap ng kaaliwan at makaranas ng kapayapaan na walang katulad. Ang paglalarawan sa kanyang mga pagbisita sa Santisimo bilang isang bagay na hindi pangkaraniwan ay hindi sapat, sapagkat para sa kanya ang mga ito ay isang patuloy na pinagmumulan ng espiritual na pagpapanibago. Ako ay labis na masaya sa lugar na iyon, pagtatapat niya ng may mahinahong ngiti. Tuwing Huwebes, pagkatapos ng adorasyon, nananatili ako para sa misa, at sa huli ay natatanggap ko ang pagpapala kasama ang Santisimo. Hindi ko alintana kung gaano katagal ito, dahil ang natatanggap ko sa panahong iyon ay mas mahalaga. Ito ang kapayapaan na pumupuno sa aking kaluluwa, ang pakiramdam na labis na minamahal, na sinasamahan, pinoprotektahan at inaalagaan niya. Sa pamamagitan ng kanyang patotoo, malinaw kung paano nagbago ang buhay ng ginang na ito sa isang malalim at makabuluhang paraan. Hindi lamang siya mas lumapit kay Jesus, kundi natutuhan din niyang lubos na magtiwala sa kanyang probidensya. Ngayon, kahit wala akong kahit isang sentimo sa aking bulsa, kalmado ako. Sabi niya ng may kapayapaan na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nagtiwala ako na ipagkakaloob ng Diyos ang aking mga pangangailangan, at ang pagtitiwalang iyon ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan na hindi ko dating alam. Dati, sa panahon ng kahirapan, mawawalan ako ng pag-asa, ngunit ngayon hindi na. Natutuhan kong maghintay sa Kanya. Magtiwala na gagabayan niya ako sa tamang landas. Ang aking mga problema ay hindi walang hanggan, at alam kong ang lahat ay may layunin, bagaman hindi ko palaging nakikita ito. Natutuhan kong maghintay ng may pasensya, magtiwala na. Sa kanyang takdang panahon, ipapakita sa akin ng Diyos ang landas, at palagi akong mapapa sa kanyang mga kamay. Ang kanyang buhay, na dati ay minarkahan ng kawalan ng katiyakan at pag-aalala, ay puno na ngayon ng isang malalim na katahimikan. Salamat sa kanyang pakikipagtagpo sa Panginoon sa adorasyon. Natuklasan niya ang isang panloob na lakas na sumusuporta sa kanya.
na nagpapahintulot sa kanya na harapin ng mga paghihirap ng may pananampalatayang hindi natitinag. At tuwing Huwebes, pagpasok sa santuwaryo, alam niya na ang pakikipagtagpo na iyon kay Jesus ay ang pagkain na kailangan ng kanyang kaluluwa. Isang banal na regalo na nagpapabago at nagpapanibago sa kanya ng paulit-ulit. Ang patutong ito ay isang panawagan sa ating lahat na magtiwala sa walang hanggang awa ng Diyos. Ito ay isang paalala na bagaman ang ating pananampalataya ay minsan nag-aalinlangan, maaari tayong palaging lumapit sa Kanya dahil Siya ay naroroon, naghihintay sa atin ng nakabukas ang mga bisig. Hindi tayo kailanman tinatanggihan ni Jesus. Palagi siyang handang tanggapin tayo, bigyan tayo ng kanyang kapayapaan, at gabayan tayo sa landas ng pag-ibig at pag-asa. Sa landas na ito ng pananampalataya, ang sagradong puso ni Jesus ang ating ilaw. Siya ang walang sawang bukal ng pag-ibig at awa. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nag-aalab sa pag-ibig para sa amin. Pagningasin mo ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. Puso ni Jesus, kumbertehin mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga naghihingalo at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Puso ni Jesus sa Eukaristya, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Ngayon higit kailanman, kailangan namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Kailangan naming maramdaman ang iyong presensya sa aming mga buhay. Ikaw, na siyang buhay na tinapay na nagbibigay buhay sa mundo, huwag mong hayaang lumayo kami sa iyo. Na, katulad ng ginang na ito na nagbahagi ng kanyang patotoo sa amin, lahat tayo ay makapagsabi ng may pusong puno ng pasasalamat. Masaya ako sa iyong presensya, Panginoon. Ang aking buhay ay nababago tuwing lumalapit ako sa iyo. Sa mundong ito na puno ng mga pagsubok at kahirapan, ang sagradong puso ni Jesus ang ating kanlungan at ating lakas. Inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya ng may tiwala. Alam na Siya ay palaging handang makinig sa atin. Bigyan tayo ng kaaliwan at gabayan tayo sa landas ng pag-ibig. Kaya huwag tayong matakot na lumapit sa Kanya. Hindi mahalaga kung gaano kalayo na tayo sa ating buhay, ni kung gaano karaming pagkakamali ang nagawa natin. Naghihintay si Jesus nang nakabukas ang mga bisig. Handang yakapin tayo at bigyan tayo ng kapayapaan na Siya lamang ang makapagbibigay. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Naway ang iyong pag-ibig ang maging aming gabay, at naway ang iyong kapayapaan ang pumuno sa aming mga puso. Sa pamamagitan ng iyong presensya sa Eukaristya, hanapin natin ang lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may pananampalataya at pag-asa. Matamis na puso ni Jesus, gawin mong mahalin kita ng higit at higit pa. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat sa iyong sagradong puso na nagmamahal sa amin ng walang sukatan, na nagbibigay ng kanyang sarili ng buo para sa aming kaligtasan. O puso ng pag-ibig, inilalagay ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo. Sapagkat alam ko na, bagaman ako ay mahina, sa iyong kabutihan nakikita ko ang aking lakas. Sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Sagradong puso ni Jesus, inaliw sa iyong paghihirap ng isang anghel. Aliwin mo ang aming puso sa mga sandali ng pagkabalisa. Ibinibigay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria upang gabayan niya kami palagi sa iyong pag-ibig. Naway sa lahat ng dako ikaw ay mahalin, sambahin at paglingkuran ng buong puso. Ngayon sa pagtanggap ng Santisimo Sakramento, pinaninibago namin ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa,
at ang aming pag-ibig. Sa bawat komunyon, si Jesus ay nagiging presente sa aming buhay at tinatawagan niya kami na mamuhay ayon sa kanyang halimbawa ng pag-ibig, kapakumbabaan at paglilingkod. Naway ang sandaling ito ng panalangin ay maging isang pagkakataon upang mas lumapit sa Kanya, upang panibaguhin ang aming pananampalataya at upang mamuhay ng may pusong puno ng pasasalamat. Sa langit at sa lupa, naway purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Jesus na sakramentado. At naway, katulad ng ginang na ito, lahat tayo ay makaranas ng kagalakan at kapayapaan na si Jesus lamang ang makapagbibigay. Amen. 5 minutos kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, kinalimutan at pinabayaan sa maraming tabernakulo na nakakalat sa buong mundo. Ikaw, na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ay nananatiling mapagpakumbaba sa kabanal-banalang sakramento, nakatago, naghihintay ng may walang hanggang pasensya para sa tapat na pag-ibig ng iyong mga anak. Ikaw, na sa krus ay ibinigay mo ang iyong sarili ng buo, ng walang reserbasyon, patuloy na nag-aalay ng iyong sarili araw-araw sa bawat Eukaristya, sa bawat tabernakulo. Kay laking misteryo, Panginoon, ang iyong walang hanggang pag-ibig na hindi nakakakilala ng pahinga. Panginoon ng tabernakulo, tunghayan mo ako ng iyong maawain at magiliw na tingin, sapagkat ako ay mahina, sapagkat maraming beses akong dumadaan at hindi ako lumalapit sa iyo gaya ng nararapat. Gawin mong ang aking puso na maraming beses na malamig at abala ay magliyab sa pag-ibig sa iyo. Huwag mo akong hayaang lumayo sa iyong presensya, na lagi kitang hanapin, maging sa aking mga pagkakamali, maging sa aking kahinaan. Panginoon ng awa, kunin mo ang aking buhay at hubugin mo ito ayon sa iyong kalooban, upang ito ay maging isang malinaw na refleksyon ng iyong kabutihan at iyong pag-ibig. Panginoon ng katotohanan, turuan mo akong lumakad sa mga tuwid na landas, kahit na puno ng bato, kahit na magdulot sa akin ng luha. Bigyan mo ako ng katapangan na sundan ka kapag ang lahat ay nagiging madilim. Nagtitiwala na ang iyong mga pangako ay laging natutupad. Panginoon ng pag-asa, huwag mong hayaan na ang mga paghihirap ay magnakaw sa akin ng pananampalataya. Turuan mo akong umasa sa iyo, magpahinga sa iyong pag-ibig, upang matagpuan sa iyo ang lahat ng kailangan ng aking kaluluwa. Panginoon ng tabernakulo, naway ang aking pag-ibig sa iyo ay walang sukat, naway lumago araw-araw, tulad ng isang buhay na apoy na hindi kailanman namamatay at nagbibigay liwanag sa aking buong pagkatao. Ang iyong salita, Panginoon, ay umaalingaw-ngaw sa aking puso tulad ng isang awit ng walang hanggang pag-ibig. Kaya't dadalhin ko siya sa ilang at magsasalita ako ng may pagmamahal sa Kanya. Oseas 2:16. Akitin mo ako, Panginoon, at dalhin mo ako sa ilang, sa sagradong espasyong iyon, kung saan walang ingay o mga distraksyon, kung saan ang lahat ng ako ay makakatagpo ka. Sa katahimikan ng ilang ng aking puso, magsalita ka sa akin, Jesus. Tulungan mo akong alisin ang lahat ng hindi sa iyo, ang lahat ng naglalayo sa akin sa iyong pag-ibig. Gawin mong ang aking puso ay isang bukas dalisay, handang tumanggap sa iyo ng lubusan. Tanging isang pusong walang laman ang maaaring mapuno ng ganap sa iyo, Panginoon. Turuan mo akong pakawalan
ang aking mga takot, aking mga pagkakabit, aking mga kawalan ng kapanatagan, at iwan ang aking sarili sa iyong mga bisig ng may ganap na pagtitiwala. Naway ang iyong pag-ibig ang pumuno sa bawat sulok ng aking kaluluwa, ang magpabago sa akin, ang gumabay sa akin. Tulad ng sinabi ni Inang Teresa, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa katahimikan ng puso. At sa katahimikang iyon, na puno ng iyong presensya, doon ko natutuklasan kung sino talaga ako. Isang maliit na nilalang, marupok at limitado, ngunit labis na minamahal mo, Panginoon. Sa pagkilalang iyon sa aking kawalan, sa aking kahinaan, nauunawaan ko rin ang iyong kadakilaan at ang iyong walang hanggang awa.